Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post unofficial Bato Solid supporters. Matapos ipakita ang pagbaha sa kanyang bahay sa Davao City, netizens gustong patakbuhin si Torre bilang mayor ng Davao. Ilang mga netizens ang tila gustong tumakbo sa pagkaalkalde ng Davao City, si MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos nitong ibahagi ang nangyari sa kanyang tahanan na binaha sa nasabing syudad. Sa kanyang post, ibinahagi ni Torre na isa siyang residente ng Davao City at ipinakita kung ano ang nangyari sa kanyang tahanan sa barangay Tulomo. Ito ang kanyang post. Hindi ito ang unang beses na binaha ang bahay na yan. Hindi lang ako nagpo-post dahil ayokong makulayan ng politika. Anong purpose niya? Bakit nag-post? Pero darating talaga ang panahon na kinakailangan ng itanong kung bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit na nalulubog sa baha taon-taon. Ganyan ang kanyang post. Ilan sa mga netizens na nagkomento ay bukas sa bagong pamumuno sa Davao City na ilang dekadang pinamunuan ng mga Duterte. Ito ang post ng netizen. Pwede pala si General Torre to run as Mayor of Davao City. I'm not sure if there would be a name that would break the Duterte's hold of Davao. It would took a man of integrity and conviction to run such attempt against all odds. Man of conviction daw and integrity itong si General Torre. Takbo ka na lang, Mayor Janser. Malakas po kayo sa survey. Wika naman ng isa pang netizens. Sa ngayon ay wala pang tugon ang pamunuan ng Davao City sa post ni Torre. Magandang labanan ito. Ngayon ko lang nalaman na meron palang resident pala ng Davao City si General Torre. Ang alam ko lang, somewhere sa Cotabato siya eh. Talagang, taga Mindanao siya. But, residente ng Davao, siya pala. Ibig sabihin, qualified siya na tatakbong mayor ng Davao City. So, palagay ko magandang laban ito. Kasi, maghanap, tama naman yung nag-post. Kailan ba darating ang isang tao o kandidato na makakapa-dislodge o anong tawag doon? Matalo ang Duterte. Ang palaging kalaban nila, Nograles. Kaya lang, walang kapana-panalo ang Nograles sa Davao City. Baka ito na. Sana nga. Tatakbo si General Torre na mayor. Ano sa tingin nyo, mga kababayan ko sa Davao? Excuse me ha. May pag-asa ba si General Torre na talunin si Mayor Baste sa 2028? Di ba, naghamunan sila ng boxing. Hindi natuloy. Dahil winner by default si Torre. So yung laban nila, instead na boxing, baka pwede, dito na lang sa pagkamayor. Ay, nananaginip ng gising. Sa tingin ko, hindi pa na ipapanganak ang
tao or wala pang political heavyweight na pwedeng tatalo sa mga Duterte sa Davao City. Yan ang tingin ko. Although hindi ako taga Davao, lang malimit akong namamasyal sa Davao. Marami akong kaibigan na taga Davao. Unbreakable ang mga Duterte sa Davao. Dahil sa naipakita nilang since 1986 yan na leadership na nakapundar na ang mga Duterte. Kaya mayroong tumututol sa political dynasty. Yes, in general, hindi maganda ang political dynasty. But, kung ang mag-political dynasty ay katulad ng mga Duterte, bahala na dyan. Ako, kung taga Davao ako, kahit habang buhay, kahit sa aking mga kaapu-apuhan, papayag ako na Duterte pa rin ang mangulo. Bakit? They have proven their worth. Nakakaingit niyang tumira sa Davao. May mga nababasa akong, napapanood akong mga videos. Ang mga hindi taga Davao na nakakapunta, sinishare nila yung experience nila kung gaano ka-disiplina, gaano ka-linis ang Davao City, gaano ka-progreso. Ang kinaiingitan ko sa Davao yung free hospitalization program nila. Lingap, mahirap, parang something like that. Even residents who are not from Davao City, ang dami nang nagko-comment na wala silang binayaran ni Kusing pagka-hospital nila sa Davao City. May pabaon pa silang gamot. May nabasa akong comment na millions, I think 1.5 million ang kanyang bill. Na problema siya kung paano niya bayaran. Kailang nung lumabas siya, halos umiyak siya sa tuwa whatsoever dahil hindi siya talaga pinagbayad at meron pang ipinabaon na gamot sa kanya. That is Davao City. So, good luck, General Torre. Sana magtuos kayo ni Mayor Baste sa pagkamayor sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Taga-Anugsin. Magbabaya ay akin. Salamat. Salamat tayo, sir. So muna ni ang balay ni Kuya sa natag sa yaha. So muna ni ang itsura sa ilang balay nga magkatuluan gyud sila tungod sa kuana kadugayon na. Ilang balay yo. Pila na ni katuig ya inyong balay? 12 years na ni siya. 12 years na. Oo. So, Sa 12 years, atong niaging tuig na nasunog ni siya muna yung ani ang kon ani. oo. Kiniwala na nako niya narinig ni kay Oo. ako lang muna gito. Lagi so nasunugan mo. Mm. So karon makakuha na mo og balay kay natagaan naman mo gero. Oh, salamat kay sa kuan sa nagtabang sa Yero. Hinaot ko nga dagan pa mo matabangan nga mga kuan nanginahanglan sa inyo. Kaya namin kasing-kasing sa pagtabang sa mga kapusang prayer. So pila ka buok imong kuan niya, imong anak? Kuan 5 puro bay. So tanan na naga-eskwela. Oh, eskwela na tanan. So unsa nay grade? Ang isa ka anak na ako nag-eskwela sa USTP, diya sa Mirayon. Dahil sa Pandayon, sa Boksok, sa Talakak. Duha ka college na ako. So Elementary o high school ang ban. oo, so kuan ra gid biya ba ang imong pagpaningkamot? Unsa may imong trabaho ya? Panday ra ko, niya ay harap ko maka-income kung naino ko panday po sa ako. Oo. So kuan gyud medyo lisod gyud ang kinabuhi. So nasunugan pa mo inani pang itsura sa inyong balay nga dako na kayog mga buslot. Oo, so salamat kayo ya. Sige, salamat.
God bless. Oo. So muna niyang itsura sa balay ilang kuya nga nasunugan sila.